Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng Pangulo na tinatawag pong bangag ng kanyang ate. At pakinggan din po natin si Saldico. Ibalik tanaw po natin si Saldico. At syempre, pakinggan po natin din si Atty. Harry Roque na nagsasabi pong ang Pangulo mismo ang nagpapakalat ng fake news. Umpisahan muna po natin. Unahin na po natin si Saldico, ang Pangulong pagpapakalat ng fake news, at si Harry Roque. Ito na po, mga kababayan. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Papalabasin ng administrasyon Po, mga kababayan, na ako ay isang yan po ang report ni Saldico at ang report po ng tinatawag pong bangag ng kanyang ate. At ito naman po ang report sa atin ni Atty. Harry Roque. Mga kabayan, panoorin po natin. At syempre, mga kabayan, malalaman po natin kung sino talaga ang fake news. Ito po si Atty. Harry Roque. Tangina mo, Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. For the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkakaaresto kay Saldico? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Saldico, ha? Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Saldico. Darating at darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Saldico ang pananagutan. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Saldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating presidente, aka Bangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Saldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang natalagang committee on chairperson, kaya chairperson ng Committee on Appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Saldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil siya ang chairperson ng Committee on Appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pantaunang budget? Kasi nga po, lahat
ng appropriations dapat magsimula sa Kamara. So araw-araw lang yung mga senador at mga senador, happy na sila kung collectively meron silang 150 billion na insertion na pagkakakitaan dahil 24 lang sila. Diba? So, wala pong kaduda-duda, may kredibilidad si Zaldico, hindi gaya ni Madriaga na dinideny ngayon ni VP Sara na hindi man lang niya kakilala yung Madriaga yan at tanging ebidensya niya na magkakilala daw sila ay larawan. Napakaganda ng gising ko dahil Mga nakakuha kabayan. na po ako ng confirmation. Yan po. At meron din pong nag-live din po si Atty. Roque saka si Maharlika. At pinatotohanan din po nila yung sa live po nila na talagang ito pong gobyerno na tinatawag pong bangag ni Atty. Roque ay talagang puro kasinungalingan. Pati raw po yung pinalabas ng Rappler, mga kabayan, yung pinalabas daw po ng Rappler ay talaga pong isa rin daw po yan, magkakasabwat at kinuhanan daw po ng information yan ni Bangag, mga kababayan. Hapayawan po natin ng konti. Ito pong sinasabi po nila Maharlika at Atty. Roque. Setup ko lang po, mga kababayan. Setup natin. Nag-live po sila kanina po eh. Mga kababayan. Tingnan po natin. Chase Sapphire Reserve for Business. May Pepperoni, na commercial lang po eh. Pepperoni Magnifico. Marcos Pepperoni Ito. Magnifico. Classic. Ito, paano natin sila. Mas folks. A letter sent by Czech police to Rappler confirms Apo. their language that a person named Elizaldico was the subject of law enforcement action. O, tama ako, in the country. While they did not use the word arrest or detention, they called it an intervention. O di ba? Walang custody, walang detention, walang arrest. Full stop. Ano ibig sabihin yan? Alam mo, kasi may personal experience ko dito sa Europe. Naalala mo, partner, nung ako ay una nilang tangkaing padala dito sa Austria na ayaw ko dahil meron akong medical certificate na not fit to fly. So, nung tinanong ako ng piloto, do you want to take this flight? Sabi ko, no, I have 2 medical certificates saying that I'm not fit to fly. So, why would they force me to fly? So, pinababa ako. Nung pinababa ako, sabi nila, we will wait for the public prosecutor because hindi nila alam if they will charge me with anything. Kapag sila ay chinarge ako with something, then I will be arrested. But at that point, sinabi lang nila, let's wait for the public prosecutor. So ganyan ang proseso sa inquisitorial system na umiiral sa buong Europa, hindi lang sa Netherlands. No? So ang tingin ko nangyari dyan, yung legal intervention, pinaantay lang nila si Zaldico hanggang dumating ang public prosecutor na ganoon ang nangyari sa akin sa airport ng Amsterdam. At pagdating ng public prosecutor, that was when I was informed. The immigration wants to charge you with blah, blah, blah violation of immigration laws. No? What do you say? Sabi ko, how could I have violated the immigration laws when I voluntarily took my seat in the plane, but I also answered truthfully a question asked of me from the pilot. Do I want to take the flight? I said no. Because I have medical certificates saying I'm unfit to fly. And because of that, sabi ng prosecutor, okay, he may go, you will not be charged with anything. So, yung intervention na yun, it's as simple as that. Paantayin ka lang kasi nga ang inquisitorial system, yung piskal, kinakailangan, ura-urada, haharap at titignan kung may kaso. At right there and then, kung may kaso, tsaka sila magsasampa ng reklamo sa'yo at dun ka pala aarestuhin. Pero meanwhile, I was not in custody. I was requested to wait for the public prosecutor na I'm sure ganyan ang nangyari kay Zaldico. Dahil siya ay being charged, di umano, sabi rin ni Bangag, ng illegal entry without proper documentation. No? So, hindi siya detained, hindi siya under custody. He was, tama siguro yun, no? Law enforcement intervention kasi nga, he was asked to wait for the public prosecutor. Yan ang nangyari sa akin. But wala akong record of arrest, wala akong record of having been detained, wala akong record of having been in custody. Kaya nung tayong dalawa ay nagtatanong sa kapulisan, wala talagang record na merong na-arrestong Elizaldico. Yes. So second paragraph, folks.
Paliwanag natin sa ating mga kababayan. That is noteworthy because it constitutes independent confirmation from Czech authorities that official police action involving Ko took place, even as exact legal nature of that action has not yet been specified. Kalokohan na yan. Opinion na yan ng Rappler. Kasi hindi sinabing arestado, hindi sinabing in custody, hindi sinabing na-detain, conclusion na lang yan ng Rappler. Dahil nga ang Rappler, alam mo naman yan, hindi ko alam kung bakit ngayon talagang kasabwat nila itong mga bangag, di ba? Okay. Tignan mo yung last na paragraph. Basahin mo. It Para comes sa atin amid yan. efforts by some personalities and bloggers to completely dismiss without proof the president's announcement that Ko had been arrested. Ano ba bang proof ang gusto niyo? Kayo na nga kumuha ng kumpirmasyon na hindi inaresto, hindi na-detene. Ano pang proof ang gusto ninyo? Pangalangan niyo na ako at ikaw. Yan po mga kababayan, lumalabas po ang source po ng tinatawag pong bangag ni Atty. Roque ay ang Rappler, mga kababayan. Ang pinagkunan din po ng information na na-detain o nakulong si Saldico sa Czech Republic, mga kababayan. Pero pinaliwanag po ni Atty. Roque na hindi po na-detain o nakulong si Saldico, mga kababayan. At syempre nakausap din daw po. Mahaba po yun Mahaba po yung live po nilang yan. Nakausap din po ni Maharlika si Saldico, mga kabayan. Kaya po itong Pangulo natin, mga kabayan, na tinatawag kong bangag ni Atty. Roque at ng kanyang ate ay grabe. Ibang klase, siya pa mismo ang nagre-report sa mga Pilipino para lang po mag-report ng fake news. Yan po ang lumalabas na sinasabi ni Atty. Roque dahil sila po mismo ay nasa Europe. Nasa Europe po si Atty. Roque at si Maharlika ay labas-pasok din po ng Europe dahil siya po ay nasa Amerika. Nakita naman po natin si Maharlika, talagang anytime ay pwede pong pumunta at lumipad papuntang Europa. Dahil nga po si Maharlika ay may kakayahan. Marami po siyang kakayahan. Meron po siyang salapi. May negosyo po siya sa Amerika. Mga kababayan, may negosyo. May income. Hindi po ba? Kaya dito po, yung sinasabi po ni Atty. Roque, talagang si Saldico, hindi naman po ligtas yan. Haharapin niya rin po ang mga kasalanan niya na ginawa dahil marami rin po siyang pananagutan sa ating bansa. Kaya nga lang po mga kababayan, paano ka uuwi ng bansa? Paano mo magugustuhan ng bansa? Dahil yung isiniwalat ni Saldico sa mga Pilipino, dahil siya mismo ay talagang source, siya talagang testigo dahil may kakayahan siya. May kakayahan siya. At yung mga pinaliwanag ni Saldico, nakita niyo po kung how many billions, merong 56 billion, merong 100 billion, at napakarami pang bilyong piso ang naidi-deliver at naibibigay niya sa Pangulo at sa pinsan nito. Wala pa yung sa asawa di umano at wala pa dun sa anak di umano. At napakarami pong alam ni Saldico. Pati po ang pera, yung pera po, malalaman at puputok po yan. Dahil mismo ang mga retired Marine o sinasabing mga ex-Marine ay nagbigay na po din ng pasabog sa mga Pilipino. Hindi po ba pati ang ICC ay nagkakamal din po ng pera sa mga budgeting? Kaya paano magugustuhan mga kabayan ni Saldico na siya ay susuko mismo doon sa gobyerno na ulo ng korupsyon? At siya ang magdidiin dito sa pamilya, kamag-anak, hindi po ba nasangkot sa massive sindikatong korupsyon? Kaya nga po napakaganda po sa tamang panahon. Hindi naman po natin itinuturing na bayani si Saldico. Meron din po siya pananagutan. Kaya lang po, pag si Saldico po, mga kabayan, ay humarap sa tamang panahon, na wala na pong delikado sa kanyang buhay, mga kabayan, at doon siya magpapahayag ng katotohanan, napakarami niya pong isisiwalat, lalong-lalo po
ang ginawa po sa ating kaperahan at ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Lalabas po ang katotohanan kung magkano ang ibinudget nila sa ICC. Dahil yung kay Tonyo, $2 million na po yun, yung nakay Tonyo, na tinatawag na pambansang asong ulol at tinatawag ding sundalong kanin, di umano. $2 million ha? Hindi peso, dollars. Ayon sa mga soldiers, ex-marine. Nakita nyo po, lahat halos ng pera ng taong bayan magmula nung sila'y umupo, mga kababayan, kung saan-saan lang po nila dinala. Puro sa mga bulsa lang nila dinala. Hindi po para sa mga Pilipino makatikim ng ginhawa dahil po yan ang kailangan trabaho ng isang Pangulo. Bigyan mo na kaginhawahan ang taong bayan at bigyan mo ng trabaho. Hindi po nakawan mo ng nakawan at pahirapan mo ng pahirapan at patayin mo ng patayin doon sa sinasabi mong programa na wala naman pala. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Kung ako man kay Saldico, bakit ako uuwi sa panahon ngayon? Hindi po ba? At syempre po ang Pangulo ng Pilipinas ay talaga pong kailangan niyang gawin lahat para po mabilog at mabola di umano ang ulo at isip ng taong bayan dahil malapit na po ang SONA. Kailangan niya pong meron siyang maipagmalaki sa SONA. Hindi po ba? Kaya lang, ano ang ipagmamalaki niya sa SONA? Mag-iisang taon, yung korupsyon ng iyong gobyerno, nasaan na? Puro gurami, puro dilis, puro butete. Mga kababayan, yan po mga kababayan, ang kumakalat po sa social media. Ang balita na numero unong nagpapakalat ng fake news ay mismo pang sa palasyo. At si Saldico ang sinasabing gustong-gusto na nilang pauwiin at gagawin nila lahat ang pamamaraan para ito mapauwi. Kaya lang, malabo po sa sabaw ng pusit dahil ipinaliwanag na rin po ni Atty. Harry Roque na malabo nilang mapauwi si Saldico dahil pwedeng kumuha ito ng asylum dahil nanganganib ang buhay niya dahil mismong presidente ng bansang Pilipinas ang itinuturo niyang ugat, ulo, pinakamalaking ulo ng buhaya at isda ayon kay Saldico. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay naman po ng biyaya, shoutout po naman sa inyong lahat. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Jem Ari sa United Arab Emirates, Annie Jo, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at ako si Pilam, Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdefena. Thank you po sa inyo mga bayan. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po, taste lang po muna tayo. Bye-bye!